Pirmahan mo na, Jenny. Huwag ka nang mag-inarte. Iyan ang huling sinabi ni Mama habang nakatayo siya sa tabi ng kama ko sa emergency ward. Nanginginig pa ang kamay ko. May nakakabit na swero sa kaliwang braso at halos hindi ko mabasa ang papel na ipinatong niya sa kumot ko. Bago mag-alas 3 ng hapon, kailangan daw may pumirma sa billing authorization. Pero ang mas hindi ko maintindihan, bakit parang handa na ang papel bago pa ako madala sa ospital? At bago ko pa siya matano, narinig ko ang phone ni Ate Carla na tumunog. Ma, late na tayo. Naghihintay na ang makeup artist. Tumalikod si Mama. Umayos ng hikaw. Pinisil ang maliit niyang clutch bag na kulay champagne. Si Papa naman, nakatayo malapit sa kurtina, nakabarong, amoy bagong plancha at pabango, ni hindi niyang matingnan ang mukha ko. Kaya mo na yan mag-isa, sabi ni Mama. Hindi naman malala, di ba? Sabi ng nurse, stable ka. Gusto kong sumagot. Gusto kong sabihin na stable ang blood pressure ko, pero hindi ibig sabihin stable ang loob ko. Gusto kong sabihin na ilang oras na akong may kirot sa tagiliran, na kanina pa akong nahihilo, na ang tunog ng monitor sa tabi ko ay parang paalala na kahit katawan ko, napapagod na rin katiis. Pero ang lumabas lang sa bibig ko ay, Ma, kasal ni ate, oo, pero anak niyo rin ako. Sandaling tumigil si Mama. Akala ko lalapit siya. Akala ko hahawakan niya ang noo ko kapag nung bata pa ako, kapag nilalagnat. Pero nung umiti lang siya ng maliit, yung ngiting parang pinipilit maging malambing kahit may tinatagong inis. Jenny, wag mong sirain ang araw ng ate mo. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, pipirma ka ba habang nanginginig ang kamay mo? Mananahimik ka ba para lang hindi masira ang araw ng iba? O tatanungin mo rin kung kailang naling abala ang sariling sakit mo sa sarili mong pamilya? Bago tayo magpatuloy, kung nakikinig ka ngayon, i-comment mo kung saan ka nanonood at anong oras na sa lugar mo. At kung mahilig ka sa mga kwentong may sakit pero may aral, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Minsan, ang pinakatahimik na tao sa pamilya ang may pinakamabigat na katotohanang dinadala. Ako si Jenny Lopez, 27 taong gulang. Payat, laging sinasabihang mukhang puyat at may mga matang sanay ng ngumiti kahit hindi na kaya ng dibdib. Sa bahay namin sa Tondo, ako yung anak na hindi problema. Ako yung madaling utusan, madaling sabihan ng ikaw na muna at madaling kalimutan kapag may mas mahalagang okasyon. Sa ospital noong araw na yon, malamig ang ilaw. Putin-puti ang kisame, pero parang may bigat ang hangin. Amoy antiseptic, kape mula sa vending machine, at konting pawis ng mga taong ilang oras nang naghihintay sa ER. May batang umiiyak sa kabilang cubicle, may matandang umuubo sa hallway, at may nurse na paulit-ulit na tumatawag ng pangalan ng pasyente. Pero sa gitna ng lahat ng ingay, ang pinakamatindi kong narinig ay ang katahimikan ni Papa. Pa, tawag ko. Tumingin siya saglit lang, parang napilitan. Sumunod ka na lang sa mama mo, sabi niya. Minsan lang ikakasal ang ate mo. Napapikit ako. Minsan lang din akong maospital ng ganito, gusto kong sabihin. Minsan lang din akong mga ilangan na piliin niyo ako. Pero hindi ko sinabi. Kinuha ni Mama ang ballpen sa bag niya at inilagay sa ibabaw ng papel. Pirmaan mo rito para hindi na kami pabalik-balik. Tinitigan ko ang papel. Billing authorization, consent for procedure, acknowledgement of financial responsibility. May ilang bahagi na may checkmark na. May patient name, Jenny Lopez. Pero ang nakakataka, may note sa ibaba na parang may naunang nakausap. Family Representative Confirmed Instruction. Kumunot ang noo ko. Sinong representative? Tanong ko. Napalingon si Mama sa pinto. Jenny, hindi ito ang oras para magtanong. Pero Ma, bakit may nakalagay na confirmed? Wala pa akong kinausap. Biglang lumapit si Ate Carla. Nakarobe pa siya, pero ayos na ang hugok. May maliliit na perlas sa tenga niya at kulay rosas ang kuko. Baka admin note lang yan.
Huwag mo nang palakihin. Please lang, Jen. Ngayon lang ako ikakasal. Ngayon lang ako ikakasal. Parang yun ang sagot sa lahat. Kapag kulang ang pera sa bahay, para sa ate mo yun. Minsan lang ito. Kapag kailangan kong mag-overtime, para sa pamilya ito. Kapag ako ang pagod, ikaw ang mas matatag. Kapag ako ang may sakit, kaya mo na yan mag-isa. Hinawak ko ang ballpen, pero hindi agad ako pumirma. May kung anong bumigat sa dibdib ko. Hindi galit, hindi pa. Mas malapit sa kaba. Yung kaba na parang may maling piraso sa puzzle, pero ayaw mong paniwalaan dahil pamilya mo ang hawak ng larawan. Lumapit ang nurse. Ma'am Jenny? Mahinaw na tawag. I-check lang po namin kung kumpleto ang consent. May procedure po kasing posibleng gawin depende sa result ng ultrasound. Procedure? Tanong ko. Nagkatiginan sina Mama at Ate Carla. Dun unang kumalabog ang dibdib ko. Akala ko ba observation lang? Hininang sabi ko. Hindi sumagot si Mama. Sa labas, may tumunog na busina. Naghihintay na raw ang bridal van. Hinawak ni Mama ang kamay ko, pero hindi para alalayan ako. Iginabay niya ang kamay ko papunta sa linya ng pirma. Jenny, bulong niya, mas madiin na ngayon. Pirmahan mo na! At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ko ginalaw ang kamay ko. Doon nagsimula ang araw na akala nila simpleng pag-iiwan lang sa akin sa ospital. Hindi nila alam may papel sa harap ko na mas maingay pa sa sigaw. At bago matapos ang araw na yon, isang doktor ang tatawag sa media, hindi para ipahiya ang pamilya ko, kundi para ilabas ang katotohanang matagal nang nakatago sa pangalan ko. Hindi ako pumirma. Iyon ang unang maliit na pagtanggi na nagawa ko sa harap ng pamilya ko. Maliit lang sa tingin ng iba, isang kamay na hindi gumalaw, isang ballpen na nanatili sa kumot, isang papel na hindi nagdagdagan ng pirma. Pero para sa akin, parang unang beses kong narinig ang sarili kong huminga. Jenny? Sabi ni Mama. Nakangiti pa rin pero matigas na ang panga. Ano na naman ito? Nagtatanong lang ako, bakit may confirmed instruction na nakalagay? Sino ang nag-confirm? Napasinghap si Ate Carla. Hindi dahil nag-alala siya, kundi dahil tumingin siya sa relo. Ma, 20 minutes na lang, please. Doon ko nakita ang pagkakaiba namin. Ako, nakahiga sa kama ng ospital. Naninginig ang tuhod sa ilalim ng manipis na kumot. Siya, nag-aalala kung mahuhuli ang entrance niya sa simbahan. Ako, nangangamba kung ano ang ipapagawa sa katawan ko. Siya, nangangamba kung masisira ang ayos ng schedule niya. Anak, sabi ni Papa, pero walang lambot sa boses. Pirmahan mo na, kami na ang bahala mamaya. Napatingin ako sa kanya. Kailan ang mamaya pa? Hindi siya nakasagot. Dumating ang nurse na ang nameplate ay Mara Season. Maliit siya, morena, may pagod sa mata pero maingat magsalita. Hawak niya ang clipboard at may ballpen na nakasabit sa bulsa. Ma'am Jenny, okay lang po kung hindi muna kayo pipirma hanggang malinaw sa inyo, sabi niya. Parang may tumapik sa loob ko. Hindi ako sanay na may kumakampi sa akin sa simpleng tanong. Agad na sumingit si Mama. Nurse, nagmamadali lang kami. Family matter ito. Magulang pa rin si Nurse Mara. Opo ma'am, pero patient consent pa rin po ang kailangan. Patient. Hindi anak, hindi kapatid, hindi abala, hindi istorbo. Patient ako. Tao ako. May karapatan akong maintindihan ang pinapapirmahan sa akin. Tumalikod si Ate Carla at may tinawag. Kuya Dens, paandarin niyo na lang muna ang van. Susunod na kami. May drama lang. May drama lang. Iyon ang tawag nila sa sakit kapag hindi kanila ang katawan. Habang nagtatalo sila sa gilid, bumalik sa isip ko ang maraming taon na parang iisang mahabang hallway. Mahaba, malamig, at ako lang ang naglalakad. Nung college ako, tumigil ako ng isang semester dahil na-stroke si Papa. Ako ang nagbantay sa public hospital. Ako ang bumili ng gamot sa Bambang.
Ako ang pumila sa malasakit desk. Sinabi ni Mama noon, "Ikaw muna, Jenny, mas malakas ka." At naniwala ako. Nung nawalan ng trabaho si Ate Carla sa events company, ako ang nagbayad ng internet nila para makapag-online interview siya. Nung nagka-boyfriend siya na si Marco, ako ang pinakiusap na magpautang para sa small engagement dinner na naging malaking family announcement. Nung nagsimula ang wedding planning, ako laging sinasabihan, "Ikaw na muna mag-abono, ibabalik din." Hindi ako mayaman. Accounting assistant lang ako sa isang maliit na logistics office sa port area. Bawat sweldo ko may hati na agad. Kuryente, gamot ni Papa, utang ni Mama sa tindahan at konting ipon na hindi ko halos magalaw. Pero kapag ako ang nangangailangan, laging may dahilan. Pagbigyan mo na, intindihin mo na, bata ka pa, mas kailangan ng ate mo. Kaya mo naman. Kaya ko naman. Hanggang sa hindi na. "Ma'am Jenny?" Tawag ni Nurse Mara. Nagising ako sa alaala. "May dala ba po kayong ID at HMO card?" Tanong niya. Tumango ako at inabot ang bag ko na nasa upuan. Nanginginig ang kamay ko habang kinakapa ang loob. Nakapa ko ang wallet, lumang rosaryo, maliit na alcohol at isang envelope na halos nakalimutan ko nang nandoon. Nalaglag ang isang resibo sa sahig. Yumiko si Nurse Mara para pulutin. Bago niya iabot sa akin, nabasa riguro niya kung ano ang nakalagay. "Wedding package installment?" Mahinang sabi niya. Halos hindi tanong. Agad na iyong inagaw ni Ate Carla. "Akin yan," sabi niya. Pero nakita ko na. Pangalan ko ang nakalagay sa payer line. Jenny Lopez, partial payment, reception balance. Namlamig ang mga daliri ko. "Carla, bakit pangalan ko ang nakalagay dyan?" Irirap niya. Ikaw ang nagbayad noon, di ba? Pinakiusap kita. Ang OA mo naman." "Ang sabi mo, reservation lang, 10,000. Inagdagdagan. Alam mo namang mahal lahat ngayon. 35,000 ito." Tahimik. Sa paligid namin, patuloy ang normal na buhay ng ospital. May gulong ng stretcher na dumaan, may doktor na sinabing BP monitoring, may bantay na natutulog sa monoblock. Pero sa maliit naming kurtinang espasyo, parang biglang lumiit ang mundo. "Ma'am Jenny?" Tawag ni Nurse Mara. "Yung holbo na po natin ang form hanggang maukasap niyo ang doktor." Tumango ako. At habang pinupulot ko ang ballpen na nahulog sa kumot, may pumasok na notification sa phone ko. Wedding live stream link. Carla and Marco nuptials live now. Pinindot ko iyon. Hindi ko alam kung bakit. Siguro para saktan pa ang sarili ko. Siguro para masigurado kung babalik talaga sila. Sa screen, nakita ko si Mama sa front pew, si Papa sa tabi niya, si Ate Carla sa pintuan ng simbahan, kumikinlang ang gown habang lahat nakatayo. At sa comment section, may nagpipe. "Buti okay na si Jenny. Sabi ni Tita, nagpahinga lang daw sa bahay." Nahawakan ko ang dibdib ko. Sa bahay? Nasa ospital ako. At doon ko unang naramdaman na hindi lang nila akong iniwan. May kwento na silang ginawa sa kung saan hindi ako pwedeng magsalita. Pinanood ko ang live stream ng hindi kumukurap. Sa screen, kumakanta ang choir. Malambot ang ilaw sa simbahan. May bulaklak sa aisle. At ang puting belo ni Ate Carla ay dahan-dahang hinihila ng maliit na hangin mula sa electric fan sa gilid. Ang daming tao. Mga kamag-anak na bihira kong makita, kapitbahay naming mahilig makirusisa, dating kaklase ni Ate, at mga kaibigan ni Mama sa simbahan. Lahat sila nakangiti. Ako, nakahiga sa emergency ward. May tape sa kamay, may kirot sa tagiliran, at may form sa mesa na ayaw kong pirmahan. May nag-comment ulit sa live stream. "Nasaan si Jenny?" Sumagot ang account ni Mama. Nagpahinga sa bahay, masama lang pakilamdam. Pinilit naming sumama pero ayaw niya. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa batok ko. Pinilit naming sumama.
Ayaw niya. Ang dali palang burahin ang totoo kapag ikaw ang may hawak ng kwento. Tinawagan ko si Mama. Unang ring, walang sagot. Pangalawa, pinatay. Tinawagan ko si Ate Carla. Busy. Pagkatapos, may text si Mama. Jenny, huwag kang tumawag ng tumawag. Nasa ceremony kami. Magdasal ka na lang. Magdasal ka na lang. Huminga ako ng malalim, pero sumakit ang tagiliran ko. Napapikit ako sa kirot. Lumapit si Nurse Mara. Ma'am, pain scale po natin, 1 to 10. 7, sagot ko. Nag-alala siya. Tinawag niya ang resident doctor, tapos inayos ang swero ko. Habang ginagawa niya iyon, napansin niyang bukas pa rin ang phone ko at nasa live stream. Hindi siya nagsalita agad. Siguro bilang nurse, marami na siyang nakitang pamilya. May nagbabantay ng 3 araw na walang tulog, may nag-aaway sa bill, may umiiyak sa hallway, may ayaw tanggapin ng diagnosis. Pero sa tingin niya sa akin, alam kong naiintindihan niya ang isang bagay na hindi ko masabi. Ma'am Jenny, sabi niya, may ibang kamag-anak po ba kayong pwedeng tawagan? Wala po. Friend? May naisip ako, si Laura, office mate ko sa logistics, pero ayokong istorbohin. Lagi naman ganon ang isip ko. Kahit ako na ang nasa ospital, iniisip ko pa rin kung abala ba ako. Meron, sabi ko sa wakas, pero mamaya ko natatawagan. Mas okay po na may kasama kayo. Tumanggo ako pero hindi agad kumilos. Dumating ang resident doctor, si Dr. Paulo Navarro, nasa late 30s siguro, may salamin, kalmadong boses, at yung itsura ng taong sanay magmadali pero hindi nagpapahalata. Tinignan niya ang chart ko, tinanong ang sintomas, pinindot ng bahagya ang tagiliran ko. Napangiwi ako. Kailangan nating ma-rule out ang gallbladder issue or possible infection, sabi niya. May ultrasound na kayo? Wala pa po. Tinignan niya ang form sa mesa. Hindi pa signed. May tanong po ako sa form. May nakalagay kasing family representative confirmed instruction, pero wala naman po akong pinapakiusap. Nagbago ang tingin niya. Hindi halata, pero sapat para mapansin ko. Nurse Mara, pakicheck nga sa system kung sino ang naglagay ng note. Mabilis na pumunta si Nurse Mara sa computer station. Si Dr. Navarro naman, naupo sa maliit na stool sa tabi ko. Hindi siya tulad ng ibang doktor na nakatingin lang sa papel. Tumingin siya sa mukha ko. Jenny Lopez? Tanong niya. Opo. Middle initial? R. Reyes po. Jenny Reyes Lopez. Saglit siyang natigil. Reyes Lopez? Ulit niya. Parang may naaalala. Kinabahan ako. May problema po ba? Hindi ko pa sigurado, pero pamilyar ang pangalan mo. Doon pumasok si Nurse Mara, hawak ang printed transaction log, hindi billing statement, parang audit trail, may mga oras, pangalan ng staff at note. Doc, mababa ang boses niya. Ang note po galing sa pre-admission call kahapon, caller identified as mother. May instruction na patient agrees to financial responsibility and possible procedure. Kahapon? Tanong ko. Hindi pa ako nasa ospital kahapon. Titigan si Dr. Navarro sa papel. May attached number ba? Tanong niya. Opo, sabi ni Nurse Mara. Binasa niya ang huling 4 na digit. Number ni Mama. Naramdaman kong unti-unting lumiliit ang hangin sa paligid ko. Kahapon pa siya nakaalam? Bulong ko. Kahapon pa may pre-admission call. Kahapon pa may instruction. Ibig sabihin hindi ito biglaan. Hindi lang sila nagmamadali dahil kasal. May nauna ng usapan na hindi ko alam. Ma'am Jenny, sabi ni Dr. Navarro, may history ka po ba dito sa hospital? Previous admission? Charity assistance? Social service? Umiling ako. Minsan lang po akong pumila noon para kay Papa. Stroke niya. Ako po ang nag-asikaso ng papers. Kailan yun? Mga 5 years ago. Nagtinginan sila ni Nurse Mara. Doc, tanong ko, mas kabado na.
Hindi agad siya sumagot. Tumayo siya at kinuha ang chart. Ipapa-priority natin ang ultrasound mo. Pero habang hinihintay, may ipapa-verify lang ako sa records. Bakit po? Tumingin siya ulit sa akin. Hindi takot ang mukha niya. Mas parang mainat. Parang may nakita siyang hibla ng lumang buhol at ayaw niya munang hilahin ng padalos-dalos. May isang patient assistance ledger dito sa hospital. Matagal na naming ino-audit dahil may hindi tugmang entries. May pangalang lumalabas doon bilang complainant source at possible authorized contact. Lumunok ako. Ano pong pangalan? Hindi niya agad sinabi. Sa halip, tinanong niya, may ginamit ka na bang email na jlopez.reyes? Nalamig ang katawan ko. Opo, email ko po yun. Sa maraming taon, iyon ang email na ginagamit ko sa trabaho, sa hospital forms ni Papa, sa online payments, sa lahat ng bagay na ako ang nag-aasikaso para sa pamilya. Pumunta si Dr. Navarro sa nurses station. Narinig ko ang mahihinang boses nila. Records, social service, audit trail, verify before disclosure. Habang hinihintay, tumingin ulit ako sa live stream. Nasa vows na si Ate Carla. Thank you sa family ko, sabi niya, umiiyak sa harap ng altar. Lalo na kina Mama at Papa na laging inuuna kami. Laging inuuna kami. Hindi ko alam kung natawa ako o napaiyak. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Dr. Navarro. Mas seryoso na ang mukha niya. Jenny, sabi niya, unang beses na hindi na niya ako tinawag na ma'am, may kailangan tayong pag-usapan. Pero bago iyon, kailangan kong tanungin, may pinirmahan ka ba noon na nagpapahintulot sa kahit sino sa pamilya mo na gamitin ang pangalan mo sa medical assistance claims? Umiling ako. Wala po. Sigurado ka? Opo. Huminga siya ng malalim. Then, we may have a bigger problem. Sa screen ng phone ko, pumalakpak ang tao sa kasal. Sa tabi ko, tahimik na ibinaba ni Nurse Mara ang printed log sa mesa. At doon ko nakita ang linya na unang nagpatunay na hindi tugma ang oras, hindi tugma ang kwento, at hindi tugma ang pagmamahal na pinaniwalaan ko ng loob ng maraming taon. Authorized instruction confirmed, Jenny R. Lopez. Source, family representative. Pero ako mismo, Jenny R. Lopez, nakahiga roon. Hindi nagtitiwala, hindi pumipirma, at unti-unting nauunawaan na may gumamit na ng pangalan ko bago pa ako magkaroon ng pagkakataon ipagtanggol ang sarili ko. Hindi agad sinabi ni Dr. Navarro ang lahat. At sa totoo lang, mas nakakatakot iyon kaysa kung bigla niya akong sinabihan ng buong katotohanan. Kasi kapag maingat magsalita ang doktor, ibig sabihin may nakikita siyang hindi pwedeng basta bitawan. Hindi lang ito simpleng billing error. Hindi rin ito yung usual na nagkamali lang ang staff sa encoding. May bigat ang katahimikan niya. Nurse Mara, sabi niya, pakitawag si Ma'am Felisa sa social service. Sabihin mo urgent verification. Tumango si Nurse Mara at lumabas. Ako naman, nakahiga pa rin sa kama, pero parang hindi na ako pasyente. Para akong ebidensya, para akong dokumentong natagpuan sa maling drawer. Dok, sabi ko, pilit pinapakalma ang boses ko. May kinalaman po ba ito sa bill ko ngayon? Possibly, pero ayokong magbigay ng konklusyon hanggat hindi verified. Pero pangalan ko po iyon, di ba? Hindi niya itinanggi. Pangalan mo ang lumalabas, sabi niya, at email mo. Pero may mga forms na kailangang tingnan kung ikaw ba talaga ang nagsabit noon. Noon. Ibig sabihin matagal na. Pumikit ako at bumalik sa isip ko ang mga panahon, ako ang naging tagapag-ayos ng lahat. Ako ang pumipila sa ospital kay Papa, ako ang nagpapa-photocopy ng ID, ako ang humihingi ng Certificate of Indigency, ako ang nakikipag-usap sa social worker habang si Mama ay nasa labas, umiiyak sa cellphone at si Ate Carla naman ay hindi raw makaalis dahil may interview. Noong time na iyon, hindi ako nagreklamo. Naisip ko, pamilya ko sila. Kapag may sakit ang isa, pasan ng lahat. Pero bakit ngayon parang ang dating, ako lang pala ang pasan ng pasan habang may iba nang natutunang gumamit ang likod ko bilang hagdan?
Dumating si Ma'am Felisa Ramos, social worker ng ospital. Nasa late 50s, maiksi ang buhok, may salamin na nakasabit sa leeg, at may dalang makapal na brown envelope. Hindi siya yung tipong madaling mataranta, pero nang nakita niya ako, may sandaling nagbago ang mukha niya. "Jenny Reyes Lopez?" tanong niya. "Opo." Lumapit siya ng dahan-dahan. "Ikaw ang anak ni Roberto Lopez?" "Opo, papa ko po." Umupo siya sa plastik na upuan sa tabi ng kama. Tumingin muna siya kay Dr. Navarro, parang humihingi ng permiso kung hanggang saan pwedeng sabihin. "Jenny?" pinamulan niya. 5 taon na ang nakalipas. Noong na-admit ang papa mo, ikaw ang nag-asikaso ng social assistance niya, giba? "Opo." "May naaalala ka bang gumawa tayo ng complaint note tungkol sa nawawalang partial aid?" Kumunot ang noo ko. Complaint note? Binuksan niya ang envelope at inilabas ang photocopy ng lumang form. Nanlabo ang mata ko nang makita ang petsa. 5 taon na nga. Panahon ng stroke ni Papa. May pangalan ko sa taas. Complainant/authorized family contact. Jenny R. Lopez. Pero ang mas nakatawag ang pansin ko ay ang nakalagay sa dulo. May pirma. Pirma ko raw. Pero hindi akin. Hindi ko agad nasabi. Tinitigan ko lang ang papel. Magkahawig, oo. May kurba sa J, may bilog sa L. Pero iba ang diin, iba ang bagsak. Ako, mabilis pumirma, medyo pataas ang dulo. Ito, mabigat, mabagal, parang ginaya mula sa isang lumang ID. "Hindi akin yan," bulon ko. Hindi siya nagulat. Parang yun ang sagot na inaasahan niya, pero kinakatakutan pa ring marinig. "Sigurado ka?" tanong niya. "Opo, hindi ganyan ang pirma ko." Huminga siya ng malalim. "May ilang taon na kaming may internal audit. May patient assistance fund na dapat napupunta sa indigent patients, pero may entries na na-approve gamit ang parehong family contact details. Email mo, minsan number ng mother mo, minsan handwritten authorization, under your name." "Under my name?" Ulit ko. Parang tumama ang dibdib ko sa bawat salita. Si Dr. Navarro ang sumalo. "Hindi ibig sabihin ikaw ang gumawa. Ang ibig sabihin, ginamit ang identity mo sa record." Nanlamig ang mga kamay ko. "Para saan?" "Para ma-process ang claims," sabi ni Ma'am Felisa. "Minsan legitimate patient, minsan hindi tugma ang supporting documents. May withdrawals, reimbursements at adjustments, pero hindi pa kumpleto ang proof kung sino ang nagpasok. Kaya po kayo nag-audit." Tumanggo siya. "At kaya familiar ang pangalan mo kay Doc, kasi hinahanap namin ng totoong Jenny Lopez. Ilang beses kaming sinubukang tawagan noon, pero ang sumasagot, mother mo daw. Sinasabi niyang nasa abroad ka, o busy, o ayaw nang maistorbo." Parang may bumagsak na pader sa loob ko. "Nasa Tondo lang po ako noon." Sabi ko. "Alam na namin ngayon." Mahinang sagot niya. Doon ko naintindihan kung bakit may pre-admission call kahapon, kung bakit may billing instruction bago pa ako dumating, kung bakit si Mama ang nagmamadali. Hindi lang siya nag-aalala na mahuhuli sila sa kasal. Nag-aalala siya kung kapag tinanong ko ang form, may mabubuksan na hindi na nila maisasara. "Doc," sabi ko, "anong mangyayari ngayon?" "Una, gagamutin ka muna namin. Health mo ang priority. Pangalawa, we will hold any non-emergency authorization until you fully understand and consent. Pangatlo, ipapasecure namin ang records. At pamilya ko?" Nagkatinginan sina Dr. Navarro at Ma'am Felisa. "Kung may forged authorization," sabi ni Ma'am Felisa, "kailangan ng formal statement mo, pero hindi kami pipilitin ngayon." Hindi nila ako pipilitin. Ilang taon kong hinintay marinig yun sa kahit sino. Nang lumabas sila para ipasok ang request sa records office, naiwan ako sa kama kasama si Nurse Mara. Inabot niya ako ng tubig. "Hindi mo kasalanan." Simpleng pangungusap lang yun, pero doon ako unang napaiyak. Hindi malakas, hindi hikbi,
Tumulo lang ang luha ko ng tahimik habang nasa ibang mundo ang pamilya ko. Nakaayos, nakangiti, nagpapapicture at nagpapanggap na ang nawawalang anak ay nagpahinga lang sa bahay. Pero hindi ako nasa bahay. Nasa ospital ako. At sa unang pagkakataon, hindi lang katawan ko ang sinusuri, pati ang katotohanan. Dinala nila ako sa ultrasound bago magdilim. Habang tinutulak ang wheelchair ko sa hallway, pinanood ko ang mga ilaw sa kisame na sunod-sunod na dumadaan sa ibabaw ko. Parang mga taon ng buhay ko, mabilis, paulit-ulit, at laging may puting liwanag na hindi ko maabot. Sa bawat gulong ng wheelchair, naririnig ko ang lagitik sa sahig, kasabay ng mahina akong paghinga at ang masakit na tanong sa isip ko. Kung hindi akin ang purma, kanino? May kutob ako, pero ayaw kong paniwalaan. Mahirap tanggapin na ang taong kasama mong lumaki sa isang bahay, kaagaw mo sa ulam, kahati mo sa electric fan tuwing brownout, at pinag-ipunan mo pa ng wedding shoes, ay posibleng ginamit ang pangalan mo na parang lumang susi. Pagbalik ko sa ward, naroon na si Laura. Si Laura Manansala, office mate ko. 30 years old, mabilis magsalita kapag kinakabahan at laging may dalang menthol candy sa bag. Tinawagan pala siya ni Nurse Mara gamit ang phone ko habang nasa ultrasound ako dahil bumaba raw ng bahagya ang blood pressure ko. "Jenny!" Lumapit siya agad. "Grabe ka, bakit hindi mo ako tinawagan?" "Akala ko, abala ka." "Abala?" Napatakip siya sa bibig, naiiyak at naiinis. "Nasa ospital ka tapos iniisip mo pa rin kung abala ka?" Napatingin ako sa kumot. Sanay lang siguro. Umupo siya sa tabi ko at hinawakan ng kamay ko. Doon ko naramdaman ang init ng palad ng taong hindi ko kadugo pero mas mabilis pang dumating kaysa sa sariling pamilya ko. "Nasaan sila?" Tanong niya. "Kasal ni ate." Napatigil siya. Alam niya ang tungkol sa kasal. Alam din niya kung ilang buwan akong nagtipid sa lunch para makatulong sa konting gastos. Maraming beses niya akong pinagalitan dahil biscuit at kape lang ang kinakain ko. "Jenny," mahinang sabi niya, "sana sinabi mo sa akin lahat." "Akala ko normal lang sa pamilya." "Hindi normal ang ubusin ka." Bago ako makasagot, dumating si Ma'am Felisa, dala ng isa pang folder. Kasama niya si Dr. Navarro at isang lalaking naka-ID lace mula sa Records Department. "Jenny," sabi ni Ma'am Felisa, "may kailangan kaming ipakita. Hindi pa ito final conclusion pero kailangan mong makita dahil pangalan mo ang ginamit." Inilapag niya sa mesa ang 3 photocopy. Una, authorization form 5 taon nang nakalipas. Ikalawa, request for reimbursement sa isang pasyenteng hindi ko kilala. Ikatlo, hospital adjustment request 3 buwan bago ang kasal ni ate. Pare-pareho ang pangalan ko, pero sa ikatlong papel, mas malinaw ang pirma. Napahawakan ako sa dibdib. "Hindi akin," sabi ko agad. Pero hindi ko kayang ituloy. Laura, na nakasandal sa gilid, yumuko at tinignan. "Jen." Alam niya ang pirma ni Ate Carla. Nakita niya iyon minsan sa wedding checklist na naiwan ko sa office. Si Ate Carla, kapag pumipirma, may kakaibang bilog sa dulo ng A, parang hindi niya sinasarang ng buo. Ganun ang nasa papel. Hindi eksaktong kapareho, pero sapat para kumalabog ang puso ko. "Pirma ni Carla?" Tanong ni Laura. Halos bulhon. "Hindi natin pwedeng sabihin ng walang verification," mabilis na sabi ni Dr. Navarro, "pero pwedeng ipasuri." Napatakip ako ng kamay ko sa mukha ko. Hindi dahil nagulat ako, dahil may parte sa akin ng matagal nang nakakaalam. Yung mga gabing hinihiram ni ate ang ID ko para raw magpa-photocopy, yung mga araw na si mama ang humihingi ng OTP dahil may family assistance form, yung mga pagkakataon na pinapapirma ko sa blank paper dahil kailangan daw ng sample para sa office ni Papa. Blank paper. Doon ako napatingin bigla kay Ma'am Felisa. May pinapirma po sila sa akin noon. Blank paper. Sabi ni Mama, kailangan daw para sa appeal ng gamot ni Papa. 2 o 3 pirma lang. Hindi ko tinanong. Tahimik ang lahat. Hindi ako sinisi ni Ma'am Felisa,
Pero sa mata niya, nakita ko ang bigat ng posibilidad. Jenny, sabi niya, kailangan nating i-document yan. Ginamit nila? Tanong ko. Ginamit nila ang pirma ko? Posible, pero kailangan ng chain of proof. Chain of proof. Hindi pala sapat na masaktan. Kailangan mo pang patunayan kung paano ka sinaktan. Hindi sapat na kilala mo ang pamilya mo. Kailangan mong ipakita sa papel, oras, log, resibo at witness. At sa gitna ng lahat, tumunog ang phone ko. Si Mama. Nanginginig ang daliri ko nang sinagot ko. Nilagay ni Laura sa speaker after kong tumingin sa kanya. Si Nurse Mara hindi lumapit pero nanatili sa area. Jenny, sabi ni Mama, maingay sa background. May tawanan, may music, may nagsasabing, picture muna. Ma, ano bang ginagawa mo? Tumatawag ang ospital sa akin. Bakit po kayo tumawag kahapon sa pre-admission? Sandaling katahimikan. Ano? Ma, numero niyo ang gamit. Nag-iba ang boses niya. Mas mababa, mas madiin. Jenny, makinig ka. Huwag kang gagawa ng isena. Kasal ng ate mo ngayon. Isena po ba ang magtanong bakit ginagamit ang pangalan ko? Ginagamit? Tumawa siya ng pilit. Anak, ang dami mong iniisip. May sakit ka lang kaya kung ano-ano na ang sinasabi mo. Doon ko naramdaman ang pangalawang pag-iiwan. Hindi lang sila nangiwan sa ospital. Iniwan din nila ako sa sarili kong katinuan. Pinapalabas nilang dahil may sakit ako, hindi na ako dapat paniwalaan. Ma, pigil ang iyak ko. May forged signature. Tumihimik siya. Sa kabilang linya, narinig ko ang boses ni Ate Carla. Ma, sino yan? Tapos, bumalik si Mama, halos pabulhon. Jenny, kapag sinira mo ang kasal ng ate mo, hindi na kita ituturing na anak. Napapikip ako. Yun pala ang halaga ko. Anak ako hanggat hindi ako tahimik. Pamilya ako hanggat nagagamit ako. Mahal ako hanggat hindi ako nagtatanong. Bago ko pa masagot, may ibang boses na sumingit sa background, si Ate Carla. Sabihin mo sa kanya, Ma, wag niyang idamay pangalan ko. Wala siyang laban. Nabitiwan ko ang phone. Hindi ko kailangan pang marinig ang karagdagan. Laura ang pumulot at pinatay ang tawag. Galit na galit siya, pero umiiyak. Nurse Mara lumapit, may hawak na maliit na papel. Ma'am Jenny, sabi niya, call log saved po, timestamped. Tinignan ko siya. Sa unang pagkakataon, ang isang tawag na sana'y makadurog sa akin, naging ebidensya. Dr. Navarro tumingin kay Ma'am Felisa. We need to secure everything now. Agreed, sabi ni Ma'am Felisa, before they start denying access or altering accounts. Media? Tanong ng NICRD's officer. Hindi agad sumagot si Dr. Navarro, pero nakita ko sa mukha niya, may kilala siyang reporter. Hindi para gawing palabas ang buhay ko, kundi dahil may mas malaking issue kaysa sa pamilya ko. May patient fund, may posibleng fraud, may ibang pasyente ring na pwedeng naapektuhan. At ako, na iniwan nila sa kama ng ospital, ang posibleng nawawalang piraso ng buong kaso. 6:00 pasado na nang magbago ang takbo ng gabi. Sa labas ng bintana ng ward, unti-unting dumidilim ang Maynila. Ang dating maingay na hallway, mas naging mabagal. May mga bantay na kumakain ng siyapaw sa gilid, may nurse na nag-aayos ng chart, may security guard na kumihikap malapit sa elevator. Pero sa maliit na conference room ng social service office, parang may ibang oras na umiikot. Nandun ako sa wheelchair, may kumot sa balikat. Katabi ko si Laura. Sa harap namin, sina Dr. Navarro, Ma'am Felisa, Nurse Mara, at si Sir Edwin, records officer. Nasa gitna ng mesa ang photocopies, call log, printed system notes, at ang resibong nalaglag mula sa bag ko. Hindi ito drama sa teleserye. Walang biglang sigawan. Walang sabunutan. Walang lumuhod. Mas nakakatakot pa nga dahil tahimik ang lahat. Ang bawat papel inilalagay sa tamang ayos. Ang bawat oras tinatapatan ng record. Ang bawat sinabi kailangang may pinanggalingan. Timeline muna tayo, sabi ni Sir Edwin. Isinulat niya sa yellow pad. 5 years ago,
Admission ni Roberto Lopez. Same period. Social assistance request under Jenny R. Lopez. Following months, additional assistance claims using similar contact data. 3 months ago, adjustment request linked to hospital assistance account. Yesterday, pre-admission instruction using mother's number. Today, Jenny admitted, asked to sign prepared authorization. Tinitigan ko ang listahan. Sa papel, ang sakit ng loob ko ay naging linya-linya. Hindi siya basta pakiramdam, may hugis na siya. Dok, sabi ko, bakit kailangan ng media? Hindi ba pwedeng pulis agad? Pwede, sabi ni Dr. Navarro. At kailangan din ng proper complaint. Pero may issue dito na mas malawak sa family dispute. May public hospital assistance process na posibleng naabuso. Kapag internal lang, pwedeng natabunan. Kapag diretsyo pulis naman ng walang malinaw na public interest context, baka sabihin personal away lang. Media verification, dagdag ni Ma'am Felisa, can help protect the record. Hindi para ipahiya ka, para hindi mabura ang story bago maimbestigahan. Humawak sa balikat ko si Laura. Jen, ikaw ang masusunod. Doon ako natahimik. Ako ang masusunod. Sa bahay namin, bihira mangyari iyon. Kadalasan kapag may desisyon, ako ang huling nakakaalam pero unang nagbabayad. Kapag may problema, ako ang unang tinatawagan pero huling kinukumusta. Ngayon, sa loob ng opisina ng ospital, ang mga taong halos ngayon ko lang kilala ang nagsasabing ako ang may kontrol. Paano kung sabihin nilang sinisira ko lang sila? Tanong ko. Sasabihin nila iyon, sagot ni Ma'am Felisa, diretsyo pero mahinahon, kaya kailangan natin ng ebidensya. Paano kung sabihin nilang baliw ako dahil may sakit? Sasabihin din nila iyon, sabi ni Dr. Navarro. Kaya ilalagay natin sa medical notes na alert ka, oriented, and capable of giving statement. Hindi ka sedated. Hindi ka confused. Napalunok ako. Ang sakit marinig na kailangan pang patunayan na nasa tamang isip ako. Pero iyon ang ginagawa ng mga taong sanay magsinungaling. Hindi lang nila binabago ang nangyari, binabago rin nila ang tingin ng tao sa nagsasabi ng totoo. May reporter akong kilala, si Rhea Montes. Health and Public Service beat niya. Hindi siya tabloid style. She verifies before airing. Tatawagan ko lang kung papayag ka. Hindi ako agad sumagot. Sa phone ni Laura, nakita ko ang bagong post ng pinsan namin. Wedding reception na. Si Ate Carla at Marco nasa gitna ng dance floor. Si Mama nakangiti habang may kausap na bisita. Si Papa nakataas ang baso. Caption, Complete Family, Complete Blessing. Complete Family. Naramdaman kong parang may kamay na pumisil sa puso ko. Complete sila, bulong ko, kahit wala ako. Laura, pumikit, galit na galit. Jen, tiningnan ko ang kamay ko. May tape pa ng swero. May marka ng karayom, may kaunting pasa. Ilang taon kong inisip na ang pagiging mabuting anak ay ang hindi pagsagot, hindi pagtanggi, hindi paghingi. Pero kung ang katahimikan ko ang ginagamit para makapanakit sila ng iba, mabuti pa ba akong anak? O naging kasangkapan na lang ako sa maling sistema? Doon dumating ang moral na tanong na hindi ko matakasan. Kung magsasalita ako, masisira ang pamilya ko. Kung tatahimik ako, baka may ibang pasyente pang mawala ng tulong. Dok, sabi ko, tumawag po kayo. Hindi malakas ang boses ko, pero malinaw. Tumanggo si Dr. Navarro. Lumabas siya sandali at sa salaming bintana ng office, nakita ko siyang kausap ang phone. Hindi dramatic, hindi parang pelikula. Isang doktor lang na nakatayo sa hallway, hawak ang chart, habang sa kabilang dulo ng lungsod, ang pamilya ko ay nagse-celebrate na para bang wala silang iniwang anak sa ospital. Pagbalik ko niya, sinabi niya, darating si Rhea within the hour, pero off-camera muna,
verification first. Okay po. Jenny, sabi ni Ma'am Felisa, habang hinihintay siya, kailangan mong gumawa ng initial written statement. Hindi mahaba, facts lang. Kailan ka na-admit, sino ang kasama mo, anong form ang ipinapapirma, anong sinabi sa phone call, at kung alin sa signaturas ang dinenay mo. Kinuha ko ang ballpen. Ito rin ang kamay na ayaw pumirma kanina. Ngayon, susulat naman siya. Hindi para sumunod, kundi para lumaban. Habang sinusulat ko ang pangalan ko sa statement, napansin ko ang kakaibang pakiramdam. Takot pa rin ako. Masakit pa rin ang tagiliran ko. May bahagi pa rin ng puso kong umaasa na may tatawag sa akin sa reception at magsasabing, "Anak, pauwi na kami sa'yo." Pero walang tumawag. Ang dumating ay message mula kay Mama. "Last warning, Jenny, kapag nagsalita ka, wala ka ng pamilya." Tinitigan ko iyon ng matagal. Pagkatapos, isinama namin iyon sa evidence file. Hindi ko kailangang sagutin. Minsan ang pinakamatapang na sagot ay hindi salita. Minsan, screenshot. Makalipas ang halos 1 oras, dumating si Rhea Montes. Simple lang ang suot, dark blouse, slacks, may maliit na recorder at notebook. Hindi siya pumasok na parang naghahanap ng skandal. Pumasok siya na parang naghahanap ng katotohanan. "Jenny," sabi niya, "hindi ako maglalabas ng kahit ano hanggat hindi ko naiintindihan ang chain of proof. Pwede ba kitang tanungin?" Tumanggo ako. At habang binubuksan ni Ma'am Felisa ang folder, tumunog ulit ang phone ko. Si Ate Carla. Hindi ko sana sasagutin, pero tumingin si Rhea sa screen. Tumingin si Dr. Navarro kay Ma'am Felisa. "Your choice," sabi ni Rhea. Simigot ko. Bago pa ako makapagsalita, narinig ko agad ang boses ni ate. Hindi na bride na umiiyak sa vows. Ibang Carla na. "Jenny, anong ginagawa mo sa ospital? Bakit may tumatawag sa coordinator ko tungkol sa resibo?" Napatigil ako. "Coordinator? Sumagot ka," sigaw niya. "Bakit may nagve-verify ng payment reference number sa reception?" Doon nagkatinginan ng lahat sa room. Ang resibong nalaglag sa bag ko, ang wedding installment, ang hospital assistance ledger. May parehong trail ng reference. Hindi pa iyon final proof, pero sapat para bumilis ang kamay ni Rhea sa pagsusulat. At doon ko naiintindihan, hindi tumawag ang doktor sa media dahil nalaman niyang ako ay yung taong matagal nang binubura sa records. Ako ang pangalan na ginamit, ako ang pirma na ginaya, ako ang anak na iniwan, at ngayon, ako ang witness na hindi na nila mapapatahimik. Hindi na bumalik sa dati ang gabing iyon pagkatapos ng tawag ni Ate Carla. Sa conference room ng ospital, parang sabay-sabay huminto ang lahat. Si Rhea Montes, hawak ang notebook, nakatingin sa akin. Si Ma'am Felisa, dahan-dahang kinuha ang resibo sa mesa. Si Sir Edwin naman, mabilis na binuksan ang laptop at hinanap ang reference number na binanggit ni ate. Ako, hawak pa rin ang phone. "Anong coordinator?" tanong ko kay ate kahit alam kong naririnig ng lahat. "Wedding coordinator," sigaw niya. "May tumatawag daw sa kanya from hospital records. Bakit pati kasal ko dinadamay mo?" Hindi ako agad sumagot. Sa background, naririnig ko ang tugtog. May nag-cheer, may nagsabing picture na ulit. Para bang ang mundo niya ay puno ng ilaw at bulaklak, habang ang mundo ko ay papel, karayom, at katotohanang unti-unting bumubukas. "Ate," sabi ko, "bakit may payment reference number ang reception mo na lumalabas din sa hospital assistance ledger?" Tumahimik siya. Hindi iyon mahabang katahimikan, pero sapat na para maramdaman kong may tinamaan akong ugat. "Hindi ko alam sinasabi mo," sabi niya pagkatapos. Pero hindi nagalit ang boses niya. May kaba na. Doon, suminya si Rhea na wag ko munang dagdagan. Ma'am Felisa naman, mahinaong naglapit ng papel at isinulat, "Ask only factual questions. Avoid accusation." Huminga ako. Sino ang nagbayad ng 3rd installment sa reception? "Jenny, wag mo akong guluhin ngayon." "Sino?" "Maang nag-ayos."
Napatingin ako sa kay Ma'am Pelisa. Si Mama? Ewan ko, basta may resibo, okay? Hindi trabaho yung accounting mo. Biglang may boses ni Mama sa background. Carla, ibaba mo yan! Tapos naputol ang tawag. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ako umiyak. Siguro dahil napagod na ang luha ko. Siguro kapag may ebidensya ng gumagalaw, ibang klase ang sakit. Hindi na siya purong emosyon, nagiging direksyon na. Sir Edwin? Tanong ni Dr. Navarro. Nakafocus siya sa laptop. Doc, may match. Not exact payment source yet, but same transaction reference series. Hospital Assistance Adjustment Request 3 months ago. Then external payment to vendor within 48 hours. Need formal audit. Vendor? Tanong ni Ria. Reception venue, sabi ni Sir Edwin. Hindi pa namin pwedeng sabihin on record without certification. Ria tumanggo. Understood. Doon nagsimula ang domino. Una, tinawagan ni Ria ang wedding coordinator para sa verification. Hindi niya sinabi ang buong issue. Simple lang, may payment reference discrepancy, kailangan kumpirmahin kung sino ang nag-submit ng proof of payment. Ayaw munang magsalita ang coordinator, pero nang narinig niyang posibleng madamay sa financial investigation ng venue, pumayag siyang mag-send ng copy sa official email ng Hospital Social Service. Pangalawa, pinatawag ni Ma'am Pelisa ang Hospital Compliance Officer. Hindi na ito family drama. Kapag pumasok ang pangalan ng Patient Assistance Fund, kailangan nang i-freeze ang related records. Pangatlo, may tumawag kay Mama. Hindi ko narinig ang buong usapan, pero nakita ko ang mukha ni Ma'am Pelisa habang kausap siya. Kalmado siya, pero tumigas ang mata niya. Ma'am, sabi niya sa phone, hindi po namin kayong inaakusahan. We are asking you to appear for record clarification. Opo, bukas po. Hindi po pwedeng sa bahay na lang. Ma'am, threats sent to the patient are already documented. Nang narinig ko yon, napayuko ako. Patient. Hindi nila sinabing anak nyo. Kasi sa prosesong iyon, kailangan munang protektahan ako bilang tao bago pa ako tratuhin bilang bahagi ng pamilyang nanakit sa akin. Pagkatapos ng ilang minuto, may sunod-sunod na message sa phone ko. Mama, Jenny, hindi mo alam ang ginagawa mo. Mama, pinapalaki mo lang ito. Papa, anak, umuwi ka na lang mamaya, pag-usapan natin. Ate Carla, sinisira mo kasal ko, masaya ka na? Binasa ko lahat pero hindi ako sumagot. Si Laura ang naglagay ng phone ko sa mesa. Enough na, huwag kang munang mag-reply. Pero baka isipin nila, Jen, putol niya. Buong buhay mo iniisip mo kung ano ang iisipin nila. Ngayon, isipin mo muna kung ano ang totoo. Tahimik akong tumanggo. Maya-maya, may dumating na result ng ultrasound. May infection nga at kailangan kong ma-admit for observation and treatment. Hindi emergency surgery, pero hindi rin biro. Kung pinilit nilang pumirma at umalis, baka malala. Yun ang unang opisyal na patotoo na hindi ako nag-iinarte. Dinala ako sa private curtained area ng ward, hindi dahil VIP ako, kundi dahil kailangan ng privacy. Si Ria, bago umalis, lumapit sa akin. Jenny, hindi ko ilalabas ang mukha mo kung ayaw mo. We can report this as patient assistance irregularity while protecting your identity. Pero pangalan ko ang ginamit. Oo, kaya ikaw ang may karapatang pumili kung paanong maririnig ang boses mo. Matagal kong siyang tinitigan. Sa ibang mundo siguro, nagsasayaw na sina Ate at Marco para sa first dance nila. Si Mama, naglalawanag sa bisita kung bakit ako wala. Si Papa, tahimik na naman. Tahimik kapag may mali. Tahimik kapag may dapat ipagtanggol. Pero dito, sa ward, unti-unting nabubuo ang tunay na sayaw ng mga pangyayari. Hindi sa tugtog, kundi sa ebidensya. At bawat hakbang may kapalit.
Bago matapos ang gabi, may email na dumating mula sa wedding coordinator. May attachment, proof of payment screenshot. May pangalan ng sender na hindi ko inaasahan. Hindi si Mama, hindi si Ate Carla, kundi ang dating email ko, yung J. Lopez Reyes. Pero ang IP log request, ayon kay Sir Edwin, pwedeng makita kung saan ito ginamit. Doon ako napapikit. Hindi pa tapos ang sakit, pero sa unang pagkakataon, hindi na ako mag-isa sa dilim. May ilaw na ang katotohanan, at kahit maliit pa yon, sapat na iyon para hindi na ako bumalik sa pagiging tahimik na anak na laging isinasakripisyo. Kinabukasan, hindi pamilya ko ang unang dumating. Dumating muna ang compliance officer ng ospital, si Attorney Nadine Abad, dala ang isang folder, laptop at boses na hindi mataas pero hindi rin natitinag. Maayos siyang magsalita, parang bawat salita ay may lugar at timbang. "Jenny," sabi niya, "I'm sorry this happened while you were also being treated, but I need to explain your options." Nakaupo ako sa kama. Mas mahina pa rin ang katawan pero mas malinaw na ang isip. Nasa gilid si Laura, may dalang lugaw na halos hindi ko makain. Si Nurse Mara naman papasok-pasok para tignan ng gamot ko. Si Dr. Navarro dumaan kanina at sinabing bumubuti na raw ang labs ko pero kailangan ko pa ring magpahinga. "May criminal complaint ba agad?" tanong ni Laura. "Possible," sabi ni Attorney Nadine. "But we must separate 3 tracks: hospital internal audit, possible identity misuse, and external fund diversion. Hindi natin pwedeng paghaluin ng walang documentation." "Meaning po?" tanong ko. "Meaning hindi lang kung sino ang masama ang tanong. Ang tanong ay paano nangyari, sino ang may access, anong form ang ginamit, at sino ang nakinabang." Sino ang nakinabang? Masakit yun marinig, kasi minsan akala mo ang pamilya mo lang ang nanghiram, nangiilangan, nadulas. Pero kapag tinignan mo sa records, makikita mo kung kanino napunta ang perang dapat para sa may sakit. Kung aling resibo ang naging gown, venue, souvenir o down payment. Kung paano ang sakripisyo mo ay naging palamuti sa araw ng iba. 10:00 ng umaga dumating sina Mama, Papa, Ate Carla at Marco. Hindi naka-wedding gown si ate, pero halata pa rin ang ayos ng buhok niya. Si Mama may hawak na rosaryo, si Papa mukhang hindi natulog. Si Marco, tahimik lang, hawak ang cellphone, halatang hindi alam kung gaano kalalim ang napasukan niyang gulo. Pagpasok nila, unang tumingin si Mama kay Attorney Nadine. "Bakit may abogado?" tanong niya. "Compliance counsel po ako ng hospital. We are here for record clarification." Tumingin si Mama sa akin. "Jenny, anak, ano ba ito? Pamilya tayo." Doon ko naramdaman ang dating hatak, yung lumang tali sa dibdib ko. Kapag sinabi niyang anak, parang automatic na dapat lumambot ako. Kapag sinabi niyang pamilya, parang ako agad ang may kasalanan kung hindi ko kakalimutan ang ginawa nila. Pero hindi na ako pumikit. "Ma," sabi ko, "saan galing ang payment sa reception?" Nanigas ang mukha niya. "Ano bang pakailam ng ospital sa kasal namin?" Kapag may reference number na tumutugma sa questioned hospital assistance adjustment, may pakialam kami, sabi ni Attorney Nadine. Si Ate Carla agad ang sumagot. "Coincidence lang yan, at saka bakit kami iniimbestigahan? Si Jenny ang may access sa email niya, baka siya ang nagkamali." Napatingin ako sa kanya. Doon lumabas ang counter move nila. Ako ang ituturo. Si Mama sumingit. "Matagal nang stressed si Jenny. Minsan kung ano-ano iniisip niyan. Kahapon nga hindi na namin maintindihan. Baka dahil sa gamot." Hindi ako nagsalita. Si Dr. Navarro na kakapasok lang han sumagot. "For the record," sabi niya, "patient was alert, coherent, not sedated, and capable of consent decisions. Her statements were witnessed by hospital staff." Bumagsak ang katahimikan. Nurse Mara tumayo sa gilid. "Nandituhin po ako noon ng tawag kagabi. Narinig ko po ang threats." Namula si Mama.
Threats? Pinagsasabihan ko lang ang anak ko. Ma'am, we have screenshots. Si Ate Carla napaatras ng kaunti. At doon inilabas ni Sir Edwin ang pinakaimportanteng bahagi, access log. Hindi pa kumpleto pero may preliminary trace. Ang email ko, ginamit para mag-send ng payment proof sa wedding coordinator. Ang lugnang location, hindi galing sa phone ko, hindi galing sa office ko, galing sa device na nakasave sa bahay namin. Marami pong gumagamit ng wifi sa bahay. Mabilis na sabi ni ate. Opo, sabi ni Sir Edwin, kaya hindi pa ito final identification, but it supports the need for formal investigation. Formal investigation. Doon unang napaupo si Papa. Hindi siya nagsalita sa buong oras, pero nang marinog niya iyon, parang doon niya lang naintindihan na hindi ito kayang daanin sa, "Anak, patawarin mo na." "Carla?" Mahina niyang sabi. "May anam ka ba?" "Ako pa ngayon?" Sigaw ni ate. "Kasal ko kahapon. Ako pa ang sisisihin ninyo?" "May ginamit ka bang email ni Jenny?" Hindi siya sumagot. Hindi niya kailangang umamin agad. Minsan, ang katahimikan ay hindi pa confession, pero ito ang unang bitak sa pader. Tumingin si Mama sa akin. "Jenny, sabihin mo sa kanila na hindi mo itutuloy. Ayusin natin sa bahay." Dati, baka pumayag ako. Dati, kapag sinabi nilang sa bahay, ibig sabihin sarado ang pinto, mahina ang boses at sa dulo, ako pa ang hihingi ng tawad dahil nagtanong ako. Pero ngayon, huminga ako ng malalim. "Hindi na po sa bahay," sabi ko, kasi hindi lang ako ang naaapektuhan. Umiyak si Mama, pero sa unang pagkakataon, hindi ko kinuhang responsibilidad ang luha niya. Dumating si Rhea Montes bandang tanghali, kasama ang camera team pero hindi muna nag-record ng mukha. Nasa hallway sila, naghintay ng go signal. Ang report niya, ayon sa kanya, ay tungkol sa possible misuse ng patient assistance records. Hindi niya babanggitin ang pangalan namin hanggat walang formal filing, pero may sapat para magsimula ang public audit. Bago siya umalis, tinanong niya ako, "May gusto ka bang sabihin off-camera na pwedeng maging anonymous quote?" Matagal akong nag-isip, tapos sinabi ko, "Kapag ang tahimik na anak nagsalita, hindi ibig sabihin gusto niyang sirain ang pamilya. Minsan, ibig sabihin, pagod na siyang gawing takip sa kasalanan ng iba." Isinulat niya iyon. Kinagabihan, lumabas ang maikling report online. Walang mukha ko, walang pangalan ng pamilya ko, pero nabanggit ang hospital assistance irregularity, forged consent patterns, at isang pasyente na naiwan sa ospital habang ginagamit ang unamang identity niya sa financial documents. Hindi pa tapos ang laban, pero nagsimula nang gumalaw ang mundo. May nag-message sa page ng report. "Ganito rin nangyari sa tita ko." May isa pang nagsabi, "May nawawalang assistance noon sa tatay ko." May isa pang nagsabi, "Sana maimbestigahan lahat." Doon ko naintindihan. Ang boses ko na akala ko pang isang pamilya lang, may pwedeng mailigtas na iba. At kahit takot pa rin ako, hindi ko na binawi ang sinabi ko. Dahil may mga katotohanan na kapag itinago mo, nagiging sakit. Pero kapag inilabas mo ng tama, nagiging simula ng paggaling. 3 buwan ang lumipas bago ko natutunang huminga, nang hindi naghihintay ng tawag mula sa kanila. Hindi madaling ending ang nangyari. Hindi ito yung isang araw lang, may umamin, may lumuhod, tapos na ang lahat. Ang totoo, mas mabagal ang hustisya kaysa galit. Mas mahaba ang proseso kaysa confrontation. At mas masakit ang paggaling kaysa paghihiganti. Pero dumating din ang araw na may resulta. Lumabas sa internal audit ng ospital na may ilang assistance adjustments na mali ang processing. May forged authorizations, may forms na ginamitan ng old signature samples, may reimbursements na dumaan sa account ng isang third-party processor na konektado pala sa kakilala ni Mama sa dati niyang sideline sa medical documents. Hindi mastermind ang pamilya ko sa buong sistema, pero naging bahagi sila. Nakigamit sila, nakinabang sila. At nang malapit ng mabuko, sinubukan nilang ipagamit ulit ang pangalan ko para takpan ng lumang butas.
Si Ate Carla, matapos matrace ang access sa email at ilang submitted documents, pumayag sa sworn admission. Hindi man buong katotohanan ng una niyang sinabi, unti-unti rin siyang napilitang umamin nang humarap na ang wedding coordinator, venue accountant, at hospital records. Si Mama naman, matagal nag-deny. Hanggang inilabas ang call logs, hanggang nakita ang messages, hanggang may 2 dating pasyente ang nagsabing siya ang nag-alok noon na mapapabilis ang assistance kapalit ng processing fee. Si Papa ang pinakamasakit sa lahat. Hindi siya ang nagsimula, pero alam niya, matagal na niyang alam na may mali. At pinili niyang tumahimik dahil ayaw raw niyang magkagulo ang pamilya. Nung mediation hearing, nakaupo ako sa kabilang dulo ng mesa. Kasama ko si Laura. Nandun din si Attorney Nadine bilang representative ng hospital process at may barangay officer dahil may family-related settlement component. Hindi ako nakasuot ng magara, simpleng blouse lang. Wala akong dalang galit na palabas. Ang dala ko lang, folder ng mga kopya at isang puso na pagod pero hindi na bulag. "Jenny?" sabi ni Mama, umiiyak. "Anak, patawarin mo kami. Natakot lang kami. Lumaki ang gastos. Hindi namin alam paano aayusin." Dati, kapag umiiyak si Mama, parang automatic na lumuluhod ang loob ko. Pero ngayon, pinakinggan ko ang iyak niya nang hindi binubura ang ginawa niya. "Ma," sabi ko, "ang takot, hindi dahilan para gamitin niyo ang pangalan ko. Ang hirap, hindi dahilan para magnakaw sa tulong na para sa may sakit. At ang pagiging pamilya, hindi lisensya para sirain ako." Napayuko si Papa. Si Ate Carla namamaga ang mata. "Jen, akala ko mababawi ko rin. Akala ko temporary lang." "Temporary sa inyo," sabi ko. "Pero permanente ang record. Permanente ang hiya na halos iparamdam niyo sa akin kahit ako ang niloko." Hindi siya sumagot. Sa huli, nagkaroon ng restitution agreement. Ibinenta ni na Mama at Ate Carla ang ilang gamit at kinuha ang bahagi ng cash gift sa kasal para ibalik ang perang na-trace sa maling claims. Ang iba, babayaran nila sa structured schedule under legal supervision. May formal apology silang ginawa. Hindi viral video, hindi iyakan sa barangay, kundi written public correction sa ospital at sa mga naapektuhang pasyente. Mas gusto ko iyon. Hindi ko kailangan ng palabas. Kailangan ko ng pagkilala sa totoo. Ang ospital naman, nagbago ng proseso. Hindi na pwedeng family representative lang sa phone para sa sensitive authorization. Kailangan ng direct patient verification kapag capable ang pasyente. May double check na rin sa assistance claims, email access logs at signature validation. May maliit na poster sa social service office. Ang tulong medikal ay hindi pabor, karapatang itong dapat protektahan. Nung nakita ko iyon, doon ako halos iyak. Hindi dahil panalo ako, kundi dahil may ibang Jenny na hindi na siguro basta mabubura. Lumipat ako sa maliit na bed space malapit sa trabaho ko. Si Laura ang tumulong magbuhat ng gamit. Isang maleta lang, 2 kahon, at isang electric fan. Wala akong malaking pera, wala akong grandiose na bagong buhay. Pero nung unang gabi ko roon, tahimik ang kwarto. Walang sisigaw ng utos, walang manghihingi ng pirma, walang magsasabing, "Kaya mo na yang mag-isa," habang iniiwan akong duguan sa loob. Pero natutunan ko rin, may pagkakaiba ang mag-isa at pinabayaan. Mag-isa ako noon sa ospital, pero hindi pala ako tuluyang pinabayaan. May Nurse Mara na nakinig, may Dr. Navarro na nag-ingat ng katotohanan, may Ma'am Felisa na nagbukas ng record, may Laura na dumating kahit hindi ko siya tinawag agad. May Rhea na hindi ginawang chismis ang sugat ko. At higit sa lahat, may sarili kong boses na matagal kong inakalang maliit. Maliit lang pala siya dahil lagi ko siyang pinapatahimik. Hindi ko tuluyang pinutol ang pamilya ko, pero naglagay ako ng pinto, at ang pintong iyon may susi na ako lang ang may hawak. Kung papasok, kailangan may respeto. Kung hihingi sila ng tawad, kailangan may pagbabago. Kung sasabihin nilang mahal nila ako,
Hindi na nila ako gagawing resibo, perma, o panakip sa kasalanan. Minsan, ang pinakamahirap tanggapin ay ito. Hindi lahat ng kadugo marunong magmahal ng tama. At hindi porke mahal mo ang pamilya mo, kailangan mong hayaan silang wasakin ka. Ang aral na iniwan sa akin ng araw na iyon sa ospital ay hindi tungkol sa paghihigante. Tungkol yon sa hangganan, sa dignidad, sa katotohanan na ang mabuting anak ay hindi yung laging oo ng oo. Minsan ang mabuting anak ay yung unang magsasabing tama kahit siya ang unang masasaktan. Kung ikaw man ngayon ay isang Jenny sa sarili mong pamilya, yung laging inaasahan, laging ginagawang matatag, laging sinasabing, ikaw na muna. Sana maalala mo ito. Hindi ka bawasan sa pagmamahal ang magtanong. Hindi kasalanan ang tumanggi. Hindi ka wala ng utang na loob ang protektahan ng sarili. At hindi mo kailangang maospital muna bago ka maniwalang mahalaga ka rin. Ako, si Jenny Lopez. Iniwan nila ako sa ospital nung araw ng kasal ng ate ko. Pero doon din, sa kama na akala kong simbolo ng kahinaan, ko unang natutunang tumayo para sa sarili ko. At minsan, ang tunay na paggaling ay hindi nagsisimula kapag nawala ang sakit sa katawan. Nagsisimula ito kapag tumigil kang humingi ng tawad sa sugat na hindi ikaw ang gumawa. Kung nakaabot ka hanggang dulo ng kwentong ito, i-like mo ang video kung may aral kang nakuha. I-share mo sa taong palaging nagpapatawad kahit nasasaktan. At mag-subscribe kung gusto mo pa ng mga kwentong hindi lang nagpapaiyak, kundi nagpapaalala rin na may karapatan tayong piliin ang kapayapaan. At sa comment, sabihin mo lang, mahalaga rin ako. Dahil totoo yun, mahalaga ka rin.